So, good day everyone. We are the first presenter and we're going to present the job demand, health, and well-being. Chapter 1, providing excellent service in the hospitality and tourism industry required a sustainable workforce, which depend on both a healthy workforce and a healthy environment. A healthy environment encompasses physical, chemical, biological, and physiological aspects, both natural and man-made. The fast-paced nature of the industry with long and regular hours can lead to stress among workers. Objective. First, recognize the significance of safety and security for each job title. Second, list the requirements for safe work. And third, demonstrate how to accomplish a safety checklist. The content of this report is the hospitality and tourism industry offers a dynamic work environment with unique experience daily. However, the diversity of guests, staff, and activity also create high pressure, leading to risks such as physical and soil, solo, physiological exhaustion, musculoskeletal strain, and stress, which can harm the workforce health. The industry is divided into four main sectors: accommodation and lodging, food and beverage, travel and tours, and entertainment and recreation, each with distinct safety and security needs. Job across this sector may overlap, depend on the service provided. Accommodation and lodging categories. Guest serve representative, concierge staff, represent responsible for providing front desk service, nice to guests, processing their payment, and serving as a source for information within and outside the property. Which is ang sinasabi po dito, sila yung mga nasa front desk, sila yung mga unang pinupuntahan ng guest pag magbo-booking sila, magbabayad sila, o may kailangan sila. Sila din po yung may kapit ng security, attendance, and etc. Dito rin po, sila yung 24 hours na nakatayo dun sa unahan, which is nagga-guide dun sa mga guests. Dito din is sila yung, for example, pumunta ako sa isang hotel, then pumasok ko. Sila yung unang magga-guide sa atin kung paano mag-booking, kung paano magbayad. Gag-guide nila tayo, sila yung una nating kakausapin. Sila yung magbibigay ng key room natin, sila din yung magbibigay ng mga card na need natin, mga freebies, yan. Hotel lodging managers administer the overall operation and the daily activities in the organization of the facility. So, ito naman sa hotel lodging managers, sila yung may mga responsible sila na gumawa ng mga activities. Sila yung mga nag-o-organize sa mga facility, mga businessman yan, or mga meeting yan. Sila yung gagawa or magmamanage doon. For example, kunyari, ako, pumunta ako sa isang hotel. So, kinausap ko yung manager na, need kong magpa-appointment ng ganto, ganan. So, sila yung gagawa dun, sila yung may responsible na gumawa nun. Siya yung nag-iikot dun sa mga gagawin na activities. Sila yung mag-check doon or sila din yung kikilati sa mga ginagawa ng mga worker.
So, third is housekeeping supervisor and staff, responsible for the upkeep of the facility in terms of cleanliness and tidiness. So, dito naman sa housekeeping supervisor, sila yung mga taong responsible sa laundry area, sa room attendant, and safety and sanitation. So, ang supervisor ay magtitingin ng mga if ever na okay pa yung laundry area, sila din yung mga nagche-check kung okay pa rin ba yung mga maintenance. So, pag hindi na okay siya, pupunta na siya sa maintenance section at magre-report na siya doon. So, sila yung mga responsible din sa room attendant. So, balit chine-check nila lahat. For example, nag-laundry sila, so pagkatapos nun, isusupervise na yun ng supervisor. The housekeeping supervisor staff, sila yung tinatawag na BOH, which is the back of the house. Sila ang mga responsible sa laundry area, maintenance, and etc. Food and beverage can be stand-alone facility or integrated with accommodation or lodging facilities such as hotel and resort. Job include the following: FOH staff, in charge of receiving, welcoming, escorting to their tables, and addressing the choir of client and guests, which is FOH stand for front of the house. Sila yung mga front desk. Sila yung mga guard, sila yung mga hostess na nagwe-welcome at nag-escort. Sila yung mga waiter. Sila yung mga responsible sa mga food and beverage, kung saan nagwe-welcome sila ng guests, nagre-receive sila. For example, pumunta ka sa isang restaurant, may makikita ka agad na front desk, na cashier. So, sila yung responsible. Minsan may hostess, which is sila yung nagwe-welcome sa'yo. Ang nag-escort naman sa'yo ay yung mga waiter. Sila yung mga nagbibigay sa'yo ng mga food or anything na in-order mo. Ang banquet staff ay siya yung mga staff na nagbibigay ng experience, magandang experience sa mga guests natin, which is may nakikipag-ugnayan siya sa head chef. And sa kitchen naman, may mga tauhan tayo doon sa kitchen na pinamumunuan ng chef at na executive chef or head chef. Halimbawa, sa isang hotel, may isang event. Ang banquet staff, yung namamahala at nakikipag-ugnayan siya sa head chef. Sila yung tumitiyak na ang lahat ng pagkain ay representable, maganda, eye-pleasing. Sila din yung mga responsible sa kanilang mga guests na nagsabi, kunyari, for example, yung waiter, nagsabi ng nag-order, ganito, nag-order. So, sasabihin nung waiter, ma'am, please wait for 30 minutes and the food will be ready. So, dapat may ibigay mo yung 30 minutes na sinabi mo dun sa guest. Kasi, dun pa lang, parang masasatisfy na yung guest dun sa mga, kunyari, nabigay mo yung time na 30 minutes, dumating yung pagkain, nasatisfy na yung guest dun. Ang executive chef naman, sila yung may mga tungkulin sa kusina. Sila yung mga tumitikim ng pagkain, if ever, sila yung tumitikim ng pagkain, kung masarap ba ito, kung ready to serve na ba ito,
At sila din yung mga, kung sila din yung may mga responsible na dapat maayos yung mga ginagawa nila. Responsible sila dun sa gagawin nilang or ihahanda nilang pagkain. Sila yung mga So the expediter duty sometimes done by the head chef in the small kitchen charge of the last stage of quality control as she check the food before it leaves the kitchen to be served. So sila naman ang head chef naman yung nagtitingin or sila yung mga tumitikim muna ng pagkain bago i-serve or tinitingnan kung tama ang temperature at kompleto ang order bago lumabas sa kitchen, bago nila i-serve ito. Una dito is the patisserie. Sila ang mga responsible sa paggawa ng tinapay at cake at pastry. Sunod naman is saucer. Sila naman yung responsible sa paggawa ng mga sauce. Sunod is potioner. Dito naman yung mga responsible sa pagluluto ng isda at ibang lamang dagat. Entremeter. Sila yung mga nagluluto ng gulay at sopas. And rotisserie. Sila yung responsible sa pag-iihaw, pagpiprito, at pagluluto ng mga karne. Chef guard, manager. Responsible sila sa paggawa ng dessert tulad ng salad, graham, at coffee jelly. Line cooks or the prop cooks are assigned to a specific place to either prepare the ingredients or cook a particular part of the cuisine, such as grilling vegetable. It's also their duty to maintain sanitation in the workplace. Sila naman yung mga line cook or prepper cook ay sila yung mga nakatalagang gawin sa kusina, yung mga paghahanda ng sangkap, or sila yung mga nagre-ready ng ingredients. Halimbawa, nag-ihaw ka ng gulay, nagpirito ka ng karne, o naghanda ka ng sarsa. Sila yung mga responsible doon. So, separate workforce in the dining hall. A. The restaurant receptionist welcomes, set, and monitor reservation for guests. Their job requires them to stand in front of the restaurant and assist the guests to their tables. So, itong mga receptionist is, ito yung, sila yung unang tao na lumalapit sa mga guests para maghatid sa mga table, or sila rin yung nagbibigay ng servisyo na maayos yung pag-ugali dapat nila. Kasi malaking epekto to sa mga guests kapag once na hindi nyo sila naasikaso agad is magiging parang hindi magiging maayos yung tingin ng mga guests dun sa pinuntahan nilang restaurant. So sila din yung naghahatid sa mga guests sa tables na uupuan nila. So ito din is sa ganong paraan ng mga receptionist is, ang receptionist is hindi lamang nag-aasikaso ng mga reservation, kundi sila din yung nagbibigay din ng magandang karanasan dito nga sa mga guests. B. Bus boys, bus girls clean and clear the tables for the guests. Part of their duties is to stock the supplies and attend to needs of the guests. So ito naman is sila naman yung mga responsable na naglilinis ng at pag-clear ng mga mesa. Dapat kailangan malinis na agad yun bago kumain or dumating yung mga bisita or guests. Sila rin yung tumutulong sa mga kailangan or needs ng mga guests, at sila yung nag-aasikaso kung anong supply ng restaurant. So at kung itong mga bisita is kung may pangangailangan is sila yung tulad ng karagdagang, kunwari may kailangan silang tubig, sila yung naghahatid, or yung sa napkin, sila yung unang nagbibigay nito sa mga guests kapag may kailangan sila.
That's letter C. C is waitress, waitresses are sometimes called food servers. Their primary duties are to assist the guests when they are placing their orders and to bring the food to the table when they are ready. They have to take note if there are special requests and instructions from the guests. Itong mga waiters ay ito naman yung mga lalapit sa mga guests para tanungin kung ano yung o-orderin nila. So, once na natanong nila yung o-orderin nila is ino-note nila. Tapos sila din yung nagtatanong. Is kailangan din nitong mga waitress is itanong dun sa mga guests kung ano ba yung allergies nila. Baka kasi bigla na lang makain nila. Bigla nila kapag hindi nasabi yung na allergies, kunwari sa hipon, allergy pala yung guest sa hipon ay hindi na take note nung waitress, so magkakaroon ng problem. Then itong mga waitress din ay talagang kilala na talagang sila na yung nagsiserve ng pagkain sa mga guests. Sila din yung nagiging tulay, yun nga, yung nagiging tulay na maibigay sa kanila yung mga order nilang pagkain or kung anong pagkain man yan. Itong tungkulin ng mga waitress is hindi lamang limitado sa pagdadala ng pagkain, kundi sila rin yung nakikinig sa mga pangangailangan nga din ng bisita at nagbibigay syempre ng impormasyon tungkol sa mga menu. Yun. So, itong letter D is yung bartenders. Ito namang bartenders is prepared drinks by sometimes mixing and garnishing or pouring them straight into the glass or from dispensers. There are bartenders who perform while making drinks through juggling acts. So, itong mga bartenders is hindi lang basta-basta naggagawa ng drinks or nagmi-mix ng drinks, is hindi lang din sila yung nagsaserve ng basta-basta. Kasi itong mga bartenders is karamihan sa mga bartenders is merong silang ginagawang mga perform or pag-entertain sa mga guests. Like sa pagsasayaw, kapag naggagawa sila or nagmimix sila ng drinks, is sila yung gumagawa ng drinks sa mga guests. Nagbibigay din nga sila ng entertainment sa mga guests kapag naggagawa sila ng drinks. So, sa pagsasayaw nila ng yon is nagkakaroon ng magandang feedback dun sa restaurant nilang yun. So, once na nagkaroon ng magandang feedback, syempre magkakaroon ng magandang or mas mauunlad yung restaurant na yun. So, yun nga, sa pagsasayaw, syempre, itong mga bartenders na to, hindi basta-bastang sasayaw lang, kundi naka-smile din tong mga to. Dapat laging naka-smile kapag nagsumasayaw sila or naggagawa or nagmimix ng drinks. Yun lang. The travel and tour category in the hospitality and tourism industry involves office workers in tour agencies, tour guides, and incidental workforce in travel facilities such as airlines, cruise ships, trains, and land transport. So the difference between the travel consultants and the travel guides is very obvious. Yung travel consultants, sila yung nag-create ng itineraries and handle bookings for accommodation and site tours done in person or online. Sila po yung nag-aayos talaga or sila yung nagse-set ng mga itineraries or ang isang kasing itinerary is yun yung kung ano yung mga nakasama sa promo na inavail mo sa isang travel. For example, nandun din nakalist kung anong oras o kung saan kayo pupunta ng mga ng araw na yon, or kung 1 week tour ba to or 3 days tour ba to, is nakaset na yun mula pagdating mo hanggang sa pag-uwi. And then travel guides naman is accompany guests to different destinations, which is the destinations itself is yun yung mga isinet ng travel consultants. Yun yung travel guides is sila talaga yung literal na sumasama sa mga travelers para dun sa i-guide sila or tutur din sila sa pupuntahan nila. And entertainment and recreation facilities would have a very similar
workforce with food and beverage facilities. The management and office workers are standard in most, if not all, organizations. So, meron dito tayong personal specific in entertainment and recreation facilities. So, we have 5. Yung una is yung artists and performers. Sila yung mga individuals who provide entertainment such as dancers, singers, storytellers, acrobats, and stand-up performers. They practice extensively, syempre, kasi kailangan nila ng enough time para makapag-prepare sa kanilang performance na ipapakita or syempre ipapakita sa mga tao or sa mga guests nila. And next is ticketing staff. Literal to na ticketing staff. So, they are the one who handles ticket. Mapa-seat availability, kung ilan available, kung ilan na ang merong nakapag-avail, alam nila lahat yan. And syempre, sila din nag-a-address ng mga customer inquiries, kung ano yung kailangan o yung mga tanong ng mga customer regarding tickets and their seats na in-avail nila. And syempre, yung handle ticket sales. Syempre, sila din yung nagbibigay, sila din nakaka-receive ng payment. So, sila talaga yung may alam when it comes sa benta, kung ilan ang available, kung sold out ba or wala. Sila yung may alam niyan. Next is ushers and recreation attendants. Sila naman po yung mga staff responsible for checking tickets, directing guests to seats, answering questions, and assisting in locating amenities like restroom, refreshment stands, and merchandise areas. So, sila yung mas pinakang available all the time. Kasi sila yung makikita mo lang sa tabi-tabi na nakatayo and then nag-iintay kung ano yung maiitulong nila. Sila din yung naghahatid ng mga or nag-guide ng mga guests sa kanilang uupuan. And syempre, may mga guests tayo na kailangan talaga ng attention when it comes to, sa mga places na katulad niyan. And syempre, sa restroom, kasi hindi naman talaga lahat ng guest is familiar sa venue. Next is security guards and bouncers. Sila syempre yung naka-assign sa safety and yung guest safety sa pamamagitan ng pagmo-monitor ng entrance, yung pag-check ng mga IDs, or kung ang way para pumasok sa isang venue is mga stub, yan, i-check nila yan. And syempre, yung mga weapon, may mga pinagbabawal para maiwasan yung mag-cause ng trouble. And or mga problems. Syempre, yung kailangan nila maging alerto kasi para may mga potential disruptions or yung mga biglaang hindi inaasahang pangyayari, sila yung available. Ay sila yung naka-assign or responsible para dun sa bagay na yun. Next is media and communication workers. Sila naman yung individuals responsible for installing and testing equipment before events. So, sila talaga yung nauuna talaga sa event kasi sila yung nagche-check ng mga systems, CCTV, sound systems, kung ano pa man ang kailangan, lights, sila talaga. And yung mga trabaho nila is physical movements kasi sila yung syempre pag lights nasa taas, so sila talaga yung umaakyat, nag-aayos and all. Syempre para maiwasan din yung aksidente or hindi inaasahang pangyayari kapag halimbawa is nagkaroon ng aberya sa mga system nila. Kaya chine-check nila yon beforehand para maiwasan ang any maging problema sa event. Para magtuloy-tuloy, kailangan i-check nila agad yun umpisa pa lang para maiwasan ang problema during the event. So, yun lang. Thank you. Philippines Government of the Philippines ay dito po yung nag-uutos po sila ng normal na 8 oras po ang trabaho at bukod pa po sa lunch break. Ang mga trabaho po ay meron pong
10 p.m. to 6 a.m. na overtime. Tinatawag po na ito dito po ay ito ay labis na nagkakaroon po dito ng labis na oras. Yung pong labis na oras po ay ito ay binabayaran na po. At bukod po sa undertime. Bukod po dun sa trabaho is kailangan po nila sa trabaho ang pahinga ng isang linggo. Yung lingguhang or tinatawag na yung bakasyon na isang araw o para po ma-refresh yung ating isipan o gawain para maging mas maganda po yung ating trabaho sa gagawin po natin. Ganun po. Ang next po is sick building syndrome. Dito po sa sick building syndrome ay ito po yung mga reklamo ng mga kliyente po natin sa katulad po sa hotel po sa mga gusali na pag-upahan nila or yung mga nakatira doon. Mga nareklamo nila po ay yung mga facilities na tulad po sa ventilation, minsan po ay kinakalawang na or yung kasama po dun yung mga chemical na naggamit, minsan po na nagkakaroon po ng sira o aberya. At dun po bukod po dun sa ventilation, meron din po sa tubig. Minsan po yung mga pinagdadaluyan po ng ating tubig ay minsan po ay kinakalawang na po at nagkakaroon po yung tubig ng chemical din po pag sa po at nagkakaroon na rin po ng mga lumot. Yun po, katulad yung sabi na bacteria. Yun po, nareklamo rin po ng mga kliyente natin o yung mga nakatira doon. At yung sa mga population po, katulad po sa yung lugar nila ay halos po ay lagi pong sa population po ay mausok na lugar. Nareklamo rin nila yun. Then po, sa next po is safety. Para po sa mga empleyado na upang mapanatili natin na safety ang ating mga empleyado or mga kliyente is kailangan natin ng pagpapanatili ng ating pagpapanatili sa ating maayos na trabaho at yung sa kalusugan na rin. Kasi pag tayo po ay, example po, pag kayo pumasok, ang empleyado po ay pumasok ng antok o puyat, is maaari po hindi sila makapokus sa kanilang trabaho at maaari pong mali po ang magawa nila at hindi po maging maayos. Ganun po. At upang safety tayo ay at dapat nating sundin ang tamang mga trabaho o gawain upang maiwasan po natin ang epekto ng tulad po sa yung sinasabi dun sa sick building syndrome na minsan din nila naayos ang mga facilities na ginagawa po nila at upang di makaapekto rin po yun sa kliyente. Yun lang po. Proper planning and design. Ang example po nito is yung construction project. Their objective is to build a residential complex. At ang planning design naman po is
developing architectural blueprints, securing permits, budgeting for materials, and hiring contractors, and establishing timelines for each phase to ensure the project is completed on schedule and within budget. The correct work area, a large room does not necessarily mean it's sufficient and efficient to work in. Hindi daw ibig sabihin pag malaki yung isang silid ay goods na siya sa mga trabador. Halimbawa na lang sa isang opisina, kailangan ang mga empleyado ay nakakakilos ng maayos, kailangan nila ng sapat na espasyo upang makapagtrabaho ng komportable. Tapos sa ventilation, the workplace need to be properly and adequately ventilated, sufficiently clean. Air shall be able to enter the rooms and space naturally or be artificially drawn from the outside. Dito naman, ang mga lugar ng trabaho ay dapat may sapat at tamang ventilation kung saan may malinis na hangin at makakapasok sa mga silid espasyo na natural sa pamamagitan ng artificial na paraan. Halimbawa, ang mga opisina ay dapat may mga bintana na maaaring buksan kung sakaling mainit upang makapasok ang hangin pag kunyari nawalan ng kuryente pag brown out. Tapos dito naman sa lighting, the requirements for lighting on the need of the staff as well as the ambience of the room or space. Ang mga kinakailangan daw para sa ilaw ay nagbabago depende sa kailangan ng mga empleyado at ambience ng silid o espasyo. Halimbawa, ang mga opisina ay dapat may sapat na ilaw upang makapagtrabaho at komportable ang mga trabador. Dito naman sa wayfinding, the need to easily navigate the workplace as well as the proper location of signage can reduce confusion for both the workers and the client. Dito naman, kailangan na madaling makarating sa lugar na trabaho at tamang lokasyon ng mga karatula ay maaaring mabawasan mga kaguluhan para sa mga manggagawa at mga kliyente. Halimbawa, sa isang opisina dapat may karatula na madaling makita upang makapag-navigate ng mga empleyado at mga kliyente. Dito naman sa fire protection, in order to totally prevent fire, conformity to the fire code and crafting a fire prevention plan is imperative. Dito naman, upang maiwasan ng sunog, mahalaga ang mga pagsunod sa fire code at paglikha ng isang plano sa pag-iwas sa sunog. Halimbawa na lang sa isang opisina, kailangan may mga signage, may mga fire extinguisher, may fire exit, tapos kung sakaling may second floor, kailangan may bukod na dadaanan yung mga empleyado kung sakaling magkaroon ng sunog at makakulong sila sa isang room. Ito naman sa electrical standard, the structure should comply with the National Building Code on all electrical standard and requirement. Dito naman ay ang mga struktura dapat daw sumunod sa pamantayan ng National Building Code sa lahat ng mga kinakailangan sa kuryente. Halimbawa, ang mga opisina ay dapat may mga kable at mga outlet na sumusunod sa pamantayan ng seguridad. Kailangan pag may mga outlet, safe, yung di kayang abutin ng tao, yung hindi masasagi, iwas sa disgrasya. Dito naman sa structural integrity, the structural integrity assessment in an important process determine whether a structure to be used is fit and can withstand abuse. Dito naman, ang pagtataas ng katatagan ng struktura ay mahalagang proseso upang matukoy kung isang struktura ay ligtas at kayang tumagal sa mga kinakailangan ng gumagamit ng ligtas. Halimbawa, sa isang opisina ay dapat may struktura na kayang tumagal ng sa mga natural na kalamidad. Kailangan matibay kahit may bagyo, kayang-kaya. Dapat mga quality yung mga binibiling gamit sa struktura tulad ng mga bakal. Dito naman sa temperature in addition to proper ventilation, the establishment needs ensure the workplace are maintained with appropriate temperature to work with. Ang temperatura dapat ay nasa pagitan lamang ng 22 to 25 Celsius upang makapagtrabaho ang mga empleyado ng komportable.
Tapos sa mga air conditioner unit ay dapat regular na linisin na talagaan upang matiyak na sila ay gumagana ng maayos at hindi madaling masira. Tapos ang mga bintana dapat may mga blinds o shade upang kontrolin ang halaga ng sikat ng araw pumapasok sa lugar ng trabaho. Kailangan may mga kortina, tapos hindi na-bounce yung init ng araw para hindi mainit sa room. Tapos dito naman sa materials, the choice of materials and finishes can influence both the users of the space and the environment. Dito naman ay ang pagpili ng materials ay maaaring mag-influence sa mga gumagamit ng espasyo at sa kapaligiran. Halimbawa, ang paggamit ng materials ng eco-friendly at hindi nakakalason ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng ligtas na facility o kapaligiran. Pagpili ng materials na madaling linisin at alagaan ay makakatulong sa pagpapanatili at malinis na organisadong espasyo. So dito naman sa furniture, fixture and equipment, ergonomically designed furniture, fixtures and equipment promote health, safety and productivity. Dito naman, ang mga kagamitan ng kubyerta ay dapat dinisenyo para sa ergonomically ay nagtataguyod ng kaligtasan at produktibidad. Halimbawa na lang, ang mga upuan ay dinisenyo para sa makatulong sa pagpapanatili ng isang malusog na posisyon ng katawan habang nagtatrabaho. Tapos ang mga mesa na ay may tamang taas at laki ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng komportableng espasyo para sa pagtatrabaho. Tapos ang mga kagamitan ay dinisenyo para sa kaligtasan tulad ng mga kagamitan na may mga protection laban sa mga aksidente ay maaaring makatulong sa upang mapanatili ang ligtas ang kapaligiran. Hello everyone. Hello sir. This is my part on our presentation. Safety signs. These signs may include warnings and caution. They should be conspicuously displayed in the workplace. Danger signs are used in areas with severe potential hazards and cautions to warn of the potential risk to workers. Proper signages for latent hazards such as biological, chemical, machinery, and equipment should follow standard universal signs. So, ang example po dito is yung halimbawa sa isang hotel or fast food restaurant, merong mga warning signs na dapat natin pong sundin bilang customer or guest. Kagaya po sa fast food, yung merong may crew na nagmamap, tapos merong signs ng slippery para po ma-warning o magkaroon ng sign na madulas sa areang ito. Kasi po daanan po halimbawa sa malapit po sa counter nagmamap ang crew. So meron pong signs na palatandaan na madulas po sa area na ito. Ganon din po sa mga hotels. Proper apparel. In any industry, the workforce should wear the proper attire for the job. Wearing the right apparel does not only create a brand for the establishment but also provides the necessary protection for the workers while they accomplish their task. There are certain works that require workers to use PPE such as protective suits, goggles, gloves, hair covering, and specific kinds of shoes. So, ito naman po, ang importance nito is, halimbawa sa isang company or factory na tayo nagtatrabaho or worker, mahalaga po ang mga PPE. Halimbawa, ang ating trabaho po is sa mga chemical, prone po, exposed po sa chemical. So, dapat po talaga meron po tayong suits o PPE na suot na halimbawa protection sa mata, sa ilong, na hindi natin po maaamoy ang isang chemical, at mask. And yun po, PPE po, yun po ang mahalaga din. Clear guidelines and protocol. Checklist. This is a tool used to better organize tasks that are normally repetitive in nature. The list should clearly establish
data and information that the organization can use. The items should clearly and succinct. All information must be organized by categories, be easily understood, and used by the people in the organization. Checklist is to list that the organization does normally repetitive. So, ito naman po is merong halimbawang signs na dapat pong sundin ang mga workers. And ito po ay dapat naka-display, ang pagkakaintindi ko, dapat po naka-display po ito sa isang establishment or building na ating pinapasukan. Health and safety protocol. These are sets of instructions that describe the process to be followed in facilities. A protocol is an official procedure that must be followed. It is also known as medical guidelines or playbooks. Example naman po nito is halimbawa sa may resort, sa swimming pool, meron po dong warning signs or instructions na dapat pong sundin ang mga maliligo bago maliligo. Meron po dong halimbawa kung saan may madulas na area, mag-shower muna before maligo o mag-dive sa pool. And then, basta nandun po lahat ng mga signs na dapat pong sundin. Control and prevention. The facility should adopt a stringent infection control strategy that is based on the hazard analysis and assessment conducted by the administrators. As a rule, the World Health Organization has provided the following guidelines. Wash hands as frequently as possible with soap and water for at least 20 seconds. If soap and clear running water are not available, alcohol-based and sanitizer can be used. So, ito naman po ay napag-aralan na natin nung kahit ay elementary pa. Alam na po natin ang procedure kung paano po maghugas ng kamay. Refrain from touching the eyes, nose, and mouth. So, ito po ay kapag nakahawak po tayo ng mga delikadong chemical, so, dapat pong iwasan na maghawak sa mata, sa mga kung ano pang bahagi ng katawan natin na maaring makaharm sa ating kalusugan. When sneezing and coughing, cover your mouth with tissue paper and dispose of the tissue paper properly. Ito naman po yung halimbawa na bahing po tayo. So dito po kasi is prone po tayong makahawa po ng sakit. Halimbawa na lang sa simpleng pagbahing po natin ay yung bumahing ay may ubo tapos katabi po tayo, maaari po tayong mahawa kapag hindi po tayo, halimbawa lalo na hindi po tayo nakapag-mask. So, talagang prone po tayo. Possible po na mahawa tayo. And, sa pag-dispose po ng tissue paper, yun po, dapat proper din po yung pag-dispose natin ito. So, alam naman na po natin yun. Hospitality and tourism facilities should provide a wash basin at the nearest possible area before or after the entrance. The wash basin can be sensor activated or manually operated using a pedal or the nisk. Soap, running water, and hand dryers should be available in the wash area. So, ito naman po is yung halimbawa nito ay yung pagkakaalam ko nung pandemic na uso po yung alcohol na mayroon pong, yung nakastand na lang, tapos may alcohol, tapos parang ipupush na lang po ng paa natin, para hindi na natin hawakan pa yung ano. Kasi maaari din pong salin-salin po yung bakterya na galing sa kamay ng iba't ibang tao. So, imbis na kamay po natin na ipang push natin doon para mapump yung alcohol, is yung paa na lang po natin. Ganun din po sa water siguro. May ganun siguro. And first aid requirements. The organization should provide first aid kits accessible to everyone, especially in workplaces that are at higher risk. So, ito po ay pinakamahalaga sa isang establishment, sa kahit saang establishmento po na ating papasukan. Dapat po ay merong first aid kit. Halimbawa na lang po sa trabaho, sa opisina, sa kahit saan po na building tayo na papasok. Kasi ito po yung pangunang lunas, kumbaga. Kapag halimbawa may emergency or nangyaring hindi po
maganda sa isang workers o kahit sinong tao po na naandun sa loob ng building. Food handling and storage. The administrator should prepare a concrete protocol in food purchasing, storage, preparation, stowing, cooking, serving, and disposal. So, ito naman po yung food handling and storage is kung paano po tayo mag-prepare ng ating mga kakainin, kung paano po yung food purchasing natin, dapat check natin kung kailan po may expired, and storage, syempre po kung gaano po, kung siguro ay gaano po ito tatagal, and preparation, tawing po, hindi po ako familiar sa tawing. Cooking, dapat po malinis lagi pag tayo magluluto. Serving and disposal. Siguro sa disposal, ito yung pagka siguro expired na, kailangan talaga nating itapon, wag na pong i-consume. General cleaning and sanitation. In creating a general cleaning and sanitation protocol, it is imperative to evaluate the workplace to develop a concrete work plan. It should include what areas need to be cleaned and the frequency and process of cleaning. So, ito nga po, general cleaning and sanitation. So, ito, mahalaga po ito sa isang establishments, lalong-lalo na sa mga, mga restaurants, sa mga fast food restaurant. Dapat po talagang malinis ang area, ang buong facility. Kasi po, ito ay dun kumakain ng mga tao. So, kailangan, dapat ito yung unang-unang malinis. Kahit po sa bahay natin, ganun din po. So, yun lang po. Thank you. Importance of checklist in the workplace. A checklist is a standardized tool that outlines the necessary steps for the repetitive tasks in the workplace, enhancing the organization and minimizing mistakes that could lead to accidents and steps, injuries. It provides clear direction, reduces decision fatigue by allowing workers to follow written steps rather than memorizing them, and helps establish a standardized process. While each industry has its own standards, checklist, creating a tailored checklist for specific facilities is crucial in the hospitality and tourism sector, as it fosters a unique brand of service essential to the industry's success. In developing a checklist, the following components should be considered. First, the objective of the checklist should be clear. Next is all needed items should be included no matter how mundane it seems to be. Critical points should be identified and provided emphasis. And last is the list should be logical and rational. So, checklists are important in the workplace, especially in our industries like hospitality and tourism, na nagpa-provide ng magandang service sa atin. First is, nakakatulong ito na ma-organize natin ng maayos na maayos ang order nito sa pagkakaayos, and wala tayong malilimutang mga important na gawain. And next is reduces mistakes. Kung susundin natin ang checklist, makakaiwas tayo sa mga pagkakamali at yung mga steps na nandoon. And especially it helpful for tasks you to do often and makes everyone work the same way. Checklist creates standards so everyone does things consistently, and nag-ensure ito ng high level of quality and customer satisfaction. And save time, energy. When you're not consistent or parang hindi ka sigurado sa ginagawa mo or parang nahihirapan ka, yung nakakatulong ito sa atin about to do next, and it frees up na makapag-focus yung ating utak. Kung hindi talaga natin kaya, so itigil muna natin. Kasi kung ipagpapatuloy lang natin yung ginagawa natin, maaaring hindi magandang mangyari dun sa checklist mo or magkamali tayo. And next is yung when making a checklist, keep things in our minds na know what to want to achieve. Na what's the goal of the checklist? Is it clean a room or serve a meal or something else? And don't skip anything. Even a small steps are important to us. Include everything you need to do. No matter how simple it seems, kahit gaano pa to kaliit,
or kahit gaano pa hindi naman sobrang ka-importante yung gagawin natin. So, dapat natin i-check lahat ng bagay na yon. And highlight the most important things. Mark the critical steps that need extra attention. And last is make it easy to follow. The checklist should be organized and logical so it's easy to understand and use.